Pag pinag-uusapan ng pre-colonial history natin, madalas ang iniisip ng maraming simple lang daw ang pamumuhay noon. Walang masyadong sistema, di ba? Pero bilang isang analyst, let me tell you this, ang mga ninuno natin, nagpapatakbo sila ng isang napaka-sopistikadong economic system. May sarili silang rules pagdating sa trade, liquidity, at valuation. Hindi sila primitive, they were highly strategic. So, heto ang pinakamalaking tanong. Paano ka nga bang magnenegosyo kung wala kang pera? Ngayon kasi sanay na sanay tayo sa fiat currency, mga papel na pera, barya o kaya digital wallets na kontrolado ng Bangko Sentral. Pero paano umikot ang komersyo bago pa man naimbento ang lahat ng yan? Paano ka bibili ng pang-araw-araw na kailangan mo? Ang sagot dyan, nakasalalay sa isang napakaliit pero napaka-competitive na financial instrument, ang cowrie shell. Partikular, yung tinatawag nating si Pria Moneta. At bago niyong isipin na, simpleng alahas lang yan, teka muna. Ang mga cowrie shells na ito ay may standardized na hugis, makinis, at halos pare-pareho ang sukat. Dahil dito, sila yung naging perfectong highly liquid asset para sa mga pang-araw-araw na microtransactions ng ancient economy natin. At dito papasok yung napakagandang konsepto ng market liquidity. Oo, sagana tayo sa ginto noon, napakarami nating ginto. Pero ang problema sa ginto, masyadang mataas ang value niya. Hindi ka naman pwedeng bumili ng 1 kilong bigas gamit ang isang tipak ng ginto, di ba? Masyadong malaki. Ang ginto ay ginagamit for wealth storage. Pero yung mga cowries, sila yung tunay na makina ng lokal na ekonomiya natin. Accessible sila at eksakto lang ang halaga para sa mga maliliit na transaksyon. Kumbaga, saktong pambili ng pagkain o pambayad ng lokal na buwis. Para sa unang bahagi ng pagtalakay natin, ekonomiya at ang dynamics ng upland at lowland communities. Ngayong alam na natin kung ano yung pera nila, silipin naman natin yung market dynamics. Ito ay isang klasikong halimbawa ng ecological monopoly. Tingnan nyo sa isang banda, yung mga upland communities o yung mga nasa bundok, sila yung exclusive suppliers ng raw materials. Sila yung nagsusupply ng mga pampalasa, matitibay na kahoy, wax, pulot at mga balat ng hayop. Sa kabilang banda naman, yung mga lowland or coastal communities, sila yung may hawak sa mga manufactured goods, mga palayok, kagamitang bakal at syempre yamang dagat. Bawat rehiyon may hawak na monopoly sa mga produktong talagang in demand. Ang modernong tawag natin dyan, economic symbiosis. Isipin nyo, wala silang sentral na pamahalaan na nagdidikta kung paano tumakbo ang kalakalan. Sa halip, gumawa sila ng mga independent trade partnerships na nakabase mismo sa pangangailangan. Kailangan ng taga-bundok ang bakal at asin. Kailangan naman ng tagapatag ang kahoy at pampalasa. Ito mismo ang naglatag ng pundasyon para sa isang napakakomplikadong supply chain na kayang i-regulate ang sarili nga ng natural. Walang gobyernong nanghihimasok. Tumalon naman tayo sa ikalawang bahagi, ang matalinong sistema ng barter. Paano nga ba nagkakaroon ng presyo ang mga produkto noon? Kung titingnan natin ito bilang isang modern business analyst, parang nakatingin tayo sa isang foreign exchange tier. Meron silang sariling tiered value system. Sa Tier 1, nandiyan ang mga cowries para sa high liquidity at mga pang-araw-araw na bilihin. Sa Tier 2, nandiyan ang mga mas malalaking conches, kumbaga mid-tier value. At sa Tier 3, yung mga mother-of-pearl chips. Ibig sabihin, nakadepende talaga sa lawak ng pangangailangan at desirability sa isang rehiyon kung gaano kataas ang magiging value ng isang shell. Napakatalinong valuation model, di ba? At nagawa nila yan kahit walang barya o sentral na bangko. At ano naman ang purchasing power ng mga shell na ito? Maniwala kayo, hindi lang to pamporma. Kapag meron kang isang bundle ng cowries, pwede mo itong ipagpalit sa mga real-world commodities, bigas, mga alagang hayop, mga hinabing tela, at kahit pa service labor o serbisyo ng ibang tao. Ibig sabihin lang yan, ang currency nila noon ay solid na backed by actual, tangible assets and human capital. Hindi gawa-gawa lang. At alam nyo ba kung gaano katibay ang sistemang ito? Umabot lang naman ito hanggang sa mga 1800s. Oo, tama ang dinig nyo. Kahit nung dumating na ang mga Kastila at pinilit tayong paggamit ng kanilang silver pesos, ang mga katutubong komunidad natin, tahimik silang nagpatuloy sa paggamit ng shells bilang isang hidden economy. Isang napakagandang forma ng economic resistance. Pinapakita lang nito kung gaano kalalim ang tiwala nila sa sariling sistema ng pananalapi. Dito na tayo papasok sa ikatlong bahagi.
Paano nga ba nakokontrol noon ang supply at demand? Para maintindihan natin kung paano nag-scale up ang pamilihang ito, kailangan nating silipin ang market control at ang mga C-suite executives noon. Sino sila? Ang mga coastal chiefs natin. Sa macroeconomic supply chain nila, ganito ang daloy. Una, kinokolekta ang mga forest products sa upland. Pangalawa, dito napapasok ang lowland chiefs bilang essential middlemen kasi ko-consolidating nila ang lahat ng supply. Pangatlo, ipagpapalit nila ito sa mga foreign maritime traders at pang-apat, mag-i-import sila ng mga Asian luxury goods pabalik sa Pilipinas. Ang mga dato at sultan noon, hindi lang sila basta pinunong politikal, sila ang mga napakatinik na chief executive officers ng ating foreign trade. At para mapanatili ang hawak nila sa merkado, nagpatupad sila ng mahigpit na market control strategies. Kumbaga, gumawa sila ng artificial scarcity. Nire-restrict nila ang access sa mga imported na porselana para manatili itong exclusive prestige goods. Sila lang dapat ang meron. Pangalawa, isinentralisa nila ang mass production ng mga lokal na palayok at bakal. At pangatlo, minonopolyo nila ang access sa mga pantalan. Walang banyagang pwedeng dumiretso sa mga taga-bundok, kaya lahat ng transaksyon kailangang dumaan sa kanila. Literal na gatekeepers ng ekonomiya. Kaya exactly, gaya ng nakikita nyo, masasabi natin na ang mga coastal chiefs natin ay nag-increase ng kanilang competitiveness sa pamamagitan ng pagbuo ng epektibo at mabilis na internal mobilization systems. Mga strategic economic planner sila. Alam na alam nila kung paano i-optimize ang regional outputs para talagang maging globally competitive ang mga daungan nila. Kaya para sa ating pagtatapos, dumako tayo sa huling bahagi. Batang Sikat, isang pagsusuri ng nakaraan. Ngayon, dalhin natin ang lahat ng konseptong ito sa modernong realidad natin. Ang halaga o value ay hindi lang idinidikta ng mga naglalakihang imperyo o ng mga makinaryang nag-iimprenta ng pera. Minsan, ang halaga ay natural na nagmumula sa kalikasan, sa kultura, at pinakaimportante sa lahat, sa tiwala. Ito ang pinakamabigat na takeaway natin mula sa pagsusuring ito. Ang ancient cowrie shells at ang modern fiat money natin ngayon ay parehong nakatayo sa iisang pundasyon lamang, yung collective belief o yung tiwala ng mga taong gumagamit nito. Walang vault, walang ginto sa likod nito, kundi paniniwala lang na may halaga ang sistemang ginagamit natin. Kaya, bago tayo maghiwalay, heto ang iiwan kong tanong para sa inyo. Mas totoo nga ba talaga ang paper bills at digital credits natin ngayon kung ikukumpara sa pre-colonial cowrie shells na iningatan at pinagkatiwalaan ng ating mga ninuno? Pag-isipan nyo yan. Kung nagustuhan nyo ang malalim na pagtalakay natin tungkol sa sinaunang microeconomics at supply chains, huwag niyang kalimutang mag-subscribe sa Batang Sikat. Asahan nyo ang marami pang matatalinong pagsusuri sa susunod. Hanggang sa muli!